Kilala tayong mga Pilipino sa mahinahong pagbabago. Sa ating magiliw na pakikitungo sa mga bisita. At nung araw, karaniwang eksena sa lahat ng komunidad ang bayanihan. Napakaraming natutuwa sa magagandang tanawin dito sa ating bansa. Kabilang na dito ang Bohol. Nitong mga nakaraang taon, parami na ng parami ang mga turista sa Bohol. Ngayon, ang crime rate sa Bohol ay isa na sa pinakamababang na itatala. At sa buong rehiyon, pinakamaraming turista ang pumupunta sa Bohol. Ang kapayapaan ay isang ingredient, isang elemento upang tayo sumulong. Ang mga serbisyo ng paggobyerno ay napakahalagang pumunta sa mga lugar na napakalayo. Ito pa man din ang mga maraming problema. So kapag may kapayapaan, sandali lamang sa mga ahensya ng ating pamahalaan na pumunta sa mga lugar na ito tulad ng mga iba't ibang serbisyo, mga sa agriculture, health. Ito yung pangangailangan na basic necessities, kailangan ng ating mga tao. So kung payapa ang lugar, mas madaling makapunta doon. Mga investments sa mga lugar, mas nauuna kung ito'y payapa. Kung ang isang bayan ay walang problema sa seguridad. Siyempre, maraming mga taong gustong pumunta dyan, mag-invest, magtayo ng kanilang negosyo. Ang pinakamaganda pa nga dyan, kung magtayo sila ng mga pabrika, kakaroon ng mga jobs para sa ating tao sa mga area na ito. So, ang kapayapaan, ang pinakaugat sa lahat upang ang isang komunidad, lalo ng ating bansa, upang umunlad. Alam mo, ang ating bansa nahuhuli dito sa Asia o sa ASEAN. Dahil tayo ay maraming problema tungkol sa seguridad. Kung tayo magtutulong-tulungan at wala na itong mga sigalot, siguro makakaangat pa tayo ng mas malaki. Nung ako'y umupo bilang Chief of Staff, ang sabi ko, ang pinaka-importante dito sa ating kampanya para matamo ang peace, ay ang una, sabi ko, respect natin ang human rights. Human rights ng bawat tao. Kaya napakahalaga ng human security. Kasi nung nakaraan, ang lagi natin sinasabi, state security. So we secure the states. Sometimes we tend to forget about human security, yung karapatan ng bawat tao. Ang sundalo ay dapat alam itong mga karapatan ng bawat tao. Ang sundalo natin ay hindi dapat mag-abuso. Kung minsan, dahil sa kanilang masigasig na pagtupad sa seguridad ng isang community, may ng mga naapakan silang mga karapatan. Ang mandato naman namin is to protect the people. It is protecting the people and protecting the state. Mahalaga rin ang protecting the people. So, kaya nga ito, sabi nga namin, imbes na to fight, ang misyon, hindi to win peace. Ito yung gusto natin, to win peace. This is our battle cry, winning peace in every community. Una naman, mandate of our armed forces, to be a defender of the state. So, we will be there to protect every community. In order to win peace, kailangan lahat ng tao, lahat ng ahensya ng gobyerno, mga civil society, tulad ng mga academe, mga religious, sama-sama tayong makamit itong kapayapaan. Ang armed forces ninyo ay susuporta. Kung halimbawa may problema kayo, halimbawa sa mga security, gusto niyo pumunta sa area at hindi kayo makapunta doon sa area, sa mga lugar na sinasabi niyong maselan na may nahihirapan kayong pumasok, nandun yung armed forces. Bukod pa doon, marami ang magagawang armed forces sa development, may mga engineer, and makakaasa kayo sa inyong mga sandatang lakas. It involves a paradigm shift. Now, we are going to win the peace
instead of defeating the enemy. And this necessitates two strategic approaches. Ang una naming strategic approach is a whole-of-nation approach, which involves all stakeholders, not just government, non-government agencies or NGOs, civil society organization, but also including the entire Filipino people. After all, the entire Filipino people are the ultimate beneficiaries of peace and security in our land. So yun ang una namin strategic approach. A whole-of-nation approach involving all our stakeholders, having a shared concept of security, not just merely burden sharing. The second strategic approach namin is the people-centered approach, essentially based on the human security framework. By protecting the people, we are ensuring the security of the state and vice versa. Mahalaga kasi in the past, ang solusyon natin sa mga problema natin sa insurgency purely military. For decades na tayo, we've come to realize a long time ago that hindi sufficient ang military response lang. It's got to be a comprehensive solution involving not just military, but also the other sectors of society of the nation. Government agencies, local government, mga NGOs, the communities, the entire Filipino people. Meron tayong bagong campaign plan ngayon. Ito ay ang Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Napakaganda po ng plano na ito dahil makabago po ang pamamaraan ng ating kampanya. Dito po pinapakita natin na ang kasundaluhan ay babago ng kanyang mindset. No? Imbis na tayo ay maghahanap ng kaaway, hindi na po ganoon. Ngayon po ay proproteksyonan natin ang taong bayan. Dito po sa ating campaign plan, no, development na po ang emphasis, hindi po yung destruction ng kalaban. Kung kaya nakikita po natin dito sa ating bayanihan sa barangay, tayo po ay nagpunta dito, tayo ay kumuha ng iba't ibang mga sektor para tumulong at gumagawa tayo ng mga magagandang infrastruktura para sa ating mga taong bayan. Katulad po dito sa Bohol, ngayon, meron tayong ginagawa na schoolhouse. Dito po sa isang schoolhouse na ginagawa natin, meron pong marami ng kaakibat na mga kagamitan. Katulad ng books and workbooks, meron pong e-learning module na ginagawa, meron pong computer na binibigay, meron pong mga electric fan na linalagay dyan. Meron pa pong mga satellite connection na ginagawa para sa ganun they have access to information. Marami pong nagtutulong-tulong ngayon para gumanda yung ating schoolhouse. Kung tayo po ay gagawa ng isang health center, for example, ngayon hindi lang po yung health center ang gagawin natin. Ngayon po, yung health center ay pupunuin na natin ng medisina, lalagyan natin ng medical equipment, sisiguraduhin po natin na meron siyang health worker at yung health worker ay mabibigyan ng training at saka mabibigyan initially ng kanyang mga allowance. Kung tayo po ay gumagawa ng farm to market road, hindi na lang po yung road ang gagawin natin sa infrastructure, but rather we will ensure na yun pong sa farm side ay ini-enhance po natin yan by providing inputs, by providing training sa ating mga farmers. At doon naman sa market side, susiguraduhin po natin na meron pong merkado para sa mga produkto ng farms. Yun po ang ating ginagawa ngayon. Sa mahinahong paraan, mga gamit na nagbubuo hindi nakakapinsala at kasabay ang buong komunidad, payapa ang daan. Kapayapaan din ang tutunguhan. We are inviting all peace-loving Filipinos to join us as we try to implement this plan, as we try to win the peace in this land. It's about time we win the peace, and we will win the peace. Attaining peace, winning peace is the involvement of every citizen. It is an involvement of all Filipino people.